Hello everyone. Magandang Sunday po sa ating lahat. Medyo naging maganda nga dahil sa kahapon snow, ngayon naman sunny day. Kaya nakapaglaba-laba tayo, and then kasasampay ko lang, and something good kasi bumanat din ako ng kunting exercise. Every day kasi may 40 sit-ups ako. The following day, plus 40. So, naging 80. And then, the next day, another plus 40. So, naging 120. So, maganda yon, parang 10 dosena, 120. No? So, parang isang dosena, isang dosenang itlog. So, 12 disciples, significant numbers. Pero, the next day, plus 40 ulit. So, 160. Ano bang significant ng 160? From Adam to Noah, 1,600 years. So, pwede na rin 16. Sa ngayon, 16 years old. 16 years old ba nagiging SK? Sangguniang Kabataan? Pwede na silang boboto siguro, Ganon. Another 40. So, 160. Naging 200. Pero dinagdagan ko ng 10, para maging 210. Significant number yung 210 sa atin. 21 divided by 7 equals 3. So, 3 is a good number, Trinity. 7, ano bang importance or significance ng 7? Trinity, and then 1. Pwede rin. So, naging 210. And then, the following day ulit, plus 10, naging 250. Plus 40 pala, naging 250. And then, kahapon, pinilit ko, naging 300. So, dinagdagan ko lang ng 50. So, 300. Ngayong umaga naman, I tried to keep, abutin ko pa rin yung 300 sit-ups. What I did, after 50, pause muna ako at least 1 minute, na nire-regulate ko yung breathing. By the way, pag push mo, ganun, breath in, breath out. Tapos pag ganyan, breath in. So, yun, after 50 sit-ups, pause, hanggang naabot ko yung 300. Pero, sobra na talaga yung abot ako ng 280. Kailangan ko nang kumapit sa pako. Kapit na ako sa pako para makaya talaga. Ng 295, sinubukan kong wala talaga, yung katawan ko lang talaga. Pero hindi ko pa rin kinayanan ko 298. Pero sa 299, hindi na makalusot-lusot hawak na ako ng pantalon ko talaga. And then last 300, wala akong hawak, talagang nabitin. Hindi na ako kalahati na lang yung push-up or sit-up ko. Nabitin hanggang bagsak ako. Sabi ko, kailangan abutin isang last. Nakuha pa rin. Nag-post talaga ako. 300. Sabi ko,
isang lintik na lang isang kimbot na lang, wala pa. Pero I tried to make it. Naka 300 pa rin. Kaya medyo gumana na kahit papano. Indoor lang kasi ngayon sa akin eh. Kahapon, naka 300 man ako, I tried to walk outside. Na? Bumaba ako. Kasi second floor kami. Bumaba lang ako para if possible sana makaikot-ikot ba. Na? So, sinamahan niya ako ni Mrs. eh. Kaya lang inabutan kami ng snow. Na? Mambun-ambunan ng snow hanggang lumakas. Mga 100 meters. And then, bumalik kami another 100 meters, 200 meters lang yung nakalaya na lakad-lakad ko. But somehow it was good for me. At least, babalik din yung resistance. So today, though Sunday ngayon, wala akong ride. Kaya nag-online na lang ako sa Sunday Mass Worship. Pero talagang after waking up, may morning devotion talaga rin ako. I do the prayer. Of course, I kneel down, bow down, and then give my pledge and have my prayers. And I scan religious book and tried to contemplate kung ano yung mga magandang mga messages doon. Maganda rin naman. And ang nabasa ko doon, bakit may Old Testament, may New Testament, bakit kailangan may yung sa Old, meron bang hindi natapos-tapos para darating pa rin itong New Testament age? Then I wonder why. Naging makasalanan pa rin yung tao. Magulo pa rin ang mundo. Hindi pa rin siguro talaga complete yung pathway toward salvation. Sabi ko, magkakaroon pa rin ito ng isang testament para makumpleto talaga. Oh, by the way, please pray, including our prayers, Pope Francis, na medyo risk na talaga daw yung health condition niya. Let's pray for Pope Francis. At mga iba-ibang religious leaders. Si Pastor Kibuloy nasa detention cell pa rin. Detention ba rin o narinig ko, nasa prisuhan na rin doon sa Quezon City. So these are religious figures, pero out from the blue kung ano man yung mga religious institutions nila, they are religious leaders, and let's try to pray for them. Whatever denominations, kung taga saan man sila, anong religion nila, interreligious, interfaith lang tayo, tulad nga itong tinatayon pinag-aano ni President Donald Trump, free interreligious freedom, ganon. Kaya sana maging ganito rin sa Japan na bigyan ng religious freedom ang mga naniniwala sa Diyos. And ang isang naisip-isip ko kasi ito ngayon home alone ako rito kasi yung isang anak ko umuwi doon sa bahay ng husband niya. Kaya andun siya. Trabaho naman siya pero sa Monday kasi bukas, holiday dito. Parang birthday ata ng emperor ng Japan. Holiday pag emperor's birthday. So Saturday, Sunday, and then holiday. So 3 araw. So doon siya sa bahay ng husband niya. And I hope they will enjoy sa togetherness nila doon.
kasi malayo yung mga pinagtatrabahuan nila eh. But weekends and one holiday, so quite a long weekend sa kanila. Kaya ako rin lang dito sa bahay, si Mrs. naman pumunta sa Japan Church, doon siya ako naman kung pupunta rin ako, wala nga akong ride. Tapos hindi ko rin maintindihan. Kasi wala namang English translation kasi. Unlike noon, andun yung friend ko na pinipicturean niya yung nasa sa projector na, and then meron siyang cellphone na apps doon na translation niya, translate niya sa English. Kaya binabasa-basa na lang namin doon para maintindihan namin yung sermon. That's how we tried to do it. Pero amidst this mga ang isa lang sa akin, how shall we enjoy life pag ganito ang situations, So, well, Juan, dito narinig ko nga rito kay Ongard keep smiling. And kahit anong man ang mangyayari, keep smiling. Para busy man o hindi, nag-iisa man o it will make the day fine. And let's just enjoy life kahit na ganito lang na simple-simple lang. Anyway, na inside the house, home alone, but still with all of our limitations ba, or the only thing na we can have, then keep enjoying it. Kahit sa foods. How's yours? Okay. Nilinisan ko naman yung lababo doon at saka yung kitchen. Okay lang naman. Para hindi na rin magambala si Mrs. Kanina madali-dali siyang umalis din. Mahuli na rin siya sa Japan's church na nila doon sa mass. And yeah, good lang talaga rin, it's sunny. Kaya nung nagwash, may washing machine naman. And then, yun, sinampay ko. Ayun, medyo umaraw-araw talaga. Kaya I'm happy na medyo, paglaba-laba. Siguro mga alas 3, alas 4 tuyo na yun. So, that's what I have yesterday. By the way, alam nyo na, ginupitan ako ni Mrs. kahapon. Kalbo-kalbo na nga, pero medyo mataas na kasi. Nakikita na yung tenga ko rito. Ganun barber na rin sa bahay. And kahit papano, alam din naman ni Mrs. na mga rin ditong simple haircut lang. Kaya it was an expression of love siguro na rin doon. Wow! So, it's a day for me yesterday and ngayon. Although, di ko alam kung anong tanghalian ko ngayon. Magluluto-luto ako. Tingnan ko na lang mamaya kung anong meron doon. Sigurado ako may itlog doon. Pero, whatever. Magluto-luto ako after this. Mga 12. So, 40 na pala ng dito. Tanghali, malapit na alauna. Kaya pala medyo sleepy ako after the push-ups. Mag-aalauna na rin pala. Okay, mga ka-sunset moments. Ito lang po, simpleng lang natin. Update lang sa buhay natin ngayong araw ng linggo. Maraming salamat po. See you again next time. Sir Kutaylo sa ating Sunset Moments.